Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kami Lord ay nagpapasalamat at tinataas sa iyong pangalan sa lugar na ito. Salamat Panginoon dahil ang araw na ito ay patunay na niloob mo ang araw na ito para kay Jeff at kay Donna, sa kanilang mga magulang, mga kaibigan, pamilya, sa mga nagmamahal sa Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa pag-iisang dibdib nilang dalawa, ikaw ang unang saksi at ang pagpapala na nagmumula po sa inyo ay pagkalog niyo po sa mga oras na ito. Dalangin namin o Diyos ang kapayapaan, ang katagumpayan, ang pag-ibig, maging ang kagalakan na nagmumula po sa inyo. Ang gawain ito, Panginoon, ang kasalang ito ay sa inyo namin itinataas. Maraming salamat o Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Again, palakpakan natin ang couple na ito. Pwede na silang maupo. Sa inyo. Jeff, may tatanong lang ako sa iyo. Ikaw ba talaga, Jeff, ay dito ka na sa pinasok mo ito? Yes. Pinag-isipan mo ng maraming beses. Pinag-isipan. Wala ba sa iyong namilit at wala pang nakatutok sa mga oras na ito? Talagang sariling desisyon mo. Palakpakan natin si Jeff. And lastly, Jeff, first time ko lang ba? First time lang yan. At yun lang naman sa iyo doon, ha? Ikaw ba talaga ay, dahil yung tanong ko sa kanya, pinag-isipan mo ng maraming beses? Opo, Pastor. Wala rin sa iyong namilit, walang nanakot. Sabi nga nila, hindi ito ba kailangan na ng asin? Sariling desisyon ang pagparito? Opo, Pastor. Sariling desisyon. Palakpakan natin silang dalawa. Dearly beloved, we are assembled here in the presence of God to join this man and this woman in holy marriage, which is instituted of God, regulated by His commandments and blessed by our Lord Jesus Christ. To be held in honor among all men, let us therefore reverently remember that God has established and sanctified marriage for the welfare and happiness of mankind. Jeff, may tatanong ulit ako sa iyo. Jeff, will you have this woman to be your wedded wife to live together in holy marriage? Yes, Pastor. Narinig ba natin yan? Okay, palakpakan natin si Jeff. And Jeff, will you love her, comfort her, honor, keep her, and forsaking all others, keep only unto her as long as you shall live? Yes, Pastor. Palakpakan natin si Jeff. And Donna, will you have this man to be your wedded husband to live together in holy marriage? Yes, Pastor. Palakpakan natin si Donna. Will you love him, comfort him, honor, keep him, and forsaking all others, keep only unto him as long as you both shall live? Yes, Pastor. Palakpakan niya natin silang dalawa. Ano ba ang gusto niyo? Kiss the bride na ba agad? Sige po muna kayo. Okay lang ba dito mag-share ako ng word of God about sa marriage? Okay lang, no? Siguro abutin tayo ng 15 minutes. Okay lang naman, and 2 hours. Biro lang po yun. Alam niyo ba, sabi sa Bible, sa Genesis, dito natin makikita at mababasa kung paano nagsimula ang kasalan at kung kanino nanggaling ang idea ng kasalan. Ito ay hindi galing sa tao, kundi ito ay galing mismo sa Diyos. Ito ay regalo ng Panginoon sa kagaya ni Jeff, Donna na nagmamahalan. Ang sabi ng Biblia, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Ngayon, pinatulog ng Diyos si Adan at habang natutulog ng mahimbing si Adan, meron siyang binunod sa tagyang ni Adan. At yun yung ginawa ng Panginoon na isang babae. Iniharap ito ng Diyos kay Adan at ng mga si Adan, Donna, and Jeff. Ang sabi ni Adan, "This is now bones of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Kaya Jeff, yun ang dahilan kung bakit ikaw, ang iyong mga magulang na nagpalaki, nagkaruga sa iyo, iiwanan mo sila, at ang sabi ng Biblia, ikaw ay sasama sa iyong mapapangasawa at kayo ay tatawagin isa. Pag sinabing isa, Jeff, ito na magandang pagiging kinakailangan magkakaisa na rin. Lucid dreams ninyo, tama? Tanong ko lang, meron ba kayong anak?
Jeff, kung sakasakali, ilan ang gusto mong maging anak kay Donna? Apat na sunod. Ano yun? Quadruplets ba? Apat. Okay. Apat. Bago bumalik, maka-apat na lang. Okay. Kay Jeff, apat sa iyo, Donna. Kung sakasakali, ilan ang gusto mong maging anak? Apat din. Apat din. Okay, kung apat sa'yo, 8. Anyway, joke lang yun. Jeff, gusto kong sabihin sa'yo na kung paanong nakita ng Diyos kaya na hindi mabuti ang nag-iisa, ay nakita rin ng Panginoon sa kagaya mo, na hindi mabuti ang nag-iisa sa'yo. Kaya pinagkaloob ng Panginoon si Donna, hindi lang siya basta si Donna. Tandaan mo, sabi ng Biblia, ang mga babae ay suitable helper. Pag sinabing suitable, Jeff, ibig sabihin, saktong-sakto. Tama. Swak na swak. O sa madaling salita, inilaan talaga siya. Kaya kung pwede kong palakpakan si Donna dahil siya ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Now, alam niyo po maraming mga mag-asawa ang lumalapit sa amin at meron kaming fellowship ng mga opisyal nagkakasali. Kung paano namin matutulungan. Pinag-uusapan namin kung paano namin matutulungan yung mga mag-asawa na lumalapit, nagtatanong about sa struggle nila sa marriage. At alam niyo ba, halos si isa lang yung muka ng struggle nila na sinasabi sa amin. Okay lang pa i-share ko sa inyo yan? Okay lang? Okay. Alam niyo ba sa Bible, binanggit dito ilang century na ang lumipas kung ano yung problema ng mag-asawa. Yung problema ng mag-asawa sa panahon natin ngayon, napag-alaman namin problema na pala ito noong una pang panahon, Jeff and Rose. Ang sabi sa Aklat ng Karunungan sa Book of Proverbs, ito ay isinulat ng napakatatalinong hari. Influential, mayayaman, hindi basta-bastang tao. At isa doon ay si King Solomon na naging hari ng Israel. Ang isinulat niya pagdating sa babae, sabi niya, ito daw ang struggle ng babae. Sabi niya sa kanyang sulat, a wife of a noble character who can find. She is far more precious than jewels, and her value is far above rubies or pearls. Sa panahon ng hari na ito, nahihirapan silang hanapin kung sino ang mabuting asawa na babae daw na. Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi sabi ng hari na ito, kung bakit mahirap daw hanapin, Jeff, ang mabuting asawa. Marami daw sa kanila yung tinatawag na magagalitin at palaaway. Marami daw sa kanila. Imagine niyo ito, sinulat ng hari na ito, ilang century ang lumipas. Knowing ng background ng lang naman siya, Jeff, ng 1,000 wives. 1,000 asawa sa panahon niya. Pero naisulat pa rin ng hari nito na napakahirap hanapin ng isang mabuting asawa. Kasi marami daw sa kanila yung tinatawag na magagalitin at palaaway. Kaya naidagdag niya sa kanyang sulat, ang sabi niya, it is better to live in the desert than to share with a quarrelsome or nagging wife. Mas mainam na lang daw tumira ang mga asawang lalaki sa disyerto kaysa makasama ang palaaway at magagalitin na asawa. Ngayon, napapatanong kami dito. Pastor, masama ba kung nagagalit ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Tama po ba akong mga mamis? Dahil baka ang dahilan kung bakit nagagalit ang asawang babae kay Mr. Baka irresponsable. Tama doon na. Baka hindi niya nagagampanan yung role niya as husband. Makulit. Doon nagiging valid ang galit. Hello, ayan. Pero ang tanong dito, paano nakakaapekto ang galit ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Ganito yung Donna. Kapag yung behavior, yung character, yung kanyang words, yung action ay nagiging disrespectful na sa kanyang asawang lalaki. Doon nagkakaroon ng open door para unti-unting makapasok ang kaaway at sirain ang marriage kapag paulit-ulit ang ganoong cycle. Alam mo ba, isang nanay na naging hari ng Israel, si King Lemuel, nanay niya, ang sabi sa kanya, anak, kung sakaling mag-aasawa ka, huwag mong hayaan na ang iyong lakas, ang iyong talino, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kayamanan ay sayangin ng babae na hindi ka naman matutulungan.
bagkus ganitong katangian ng babae ang hanapin mo. Sabi niya, unang-una, yung mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan, Donna. Kaya ba yan? Kayang-kaya. Palakpakan nga natin si Donna. Yung mapagkakatiwalaan. Sabi ng mother niya, mapagkakatiwalaan sa maraming bagay. Yung bang panatag si Jeff, halimbawa, hindi kayo magkasama, magpo-provide, aalis si Jeff, magtatrabaho. Alam ni Jeff na merong mag-aalaga sa kanyang mga anak. Alam ni Jeff kung na merong magandang asawa, mabuting asawa na mapapagkatiwalaan sa maraming bagay. Bakit? Kasi ang hatid ng asawang ito ay puro mabubuting bagay sa kanyang asawang lalaki. She brings him good, not harm, all the days of her life. Yung bang may confidence si Jeff sa iyo to. Pangalawa, sabi ng mother niya, she speak with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Hanggat maaari ang lumalabas pala ang mga misis, especially Donna, sa isang mabuting asawa ay yung sa kanya bibig ay yung puro mga karunungan na makakatulong sa kanyang asawa, makaka-encourage, ganun din sa kanyang anak at sa buong pamilya. Kaya yun, Donna? Kaya. And lastly, actually marami ito, tatlo lang yung kinuha ko. Sabi ng mother niya, her husband and her children call her blessed and he praises her. Ito ang sabi ng asawang lalaki, many women do noble things but you surpass them all. Kaya Jeff, napakahalaga din na na-appreciate mo malaki o maliit man na bagay na nagagawa ni Donna para sa iyo at sa iyong pamilya. At Donna, isang tip. Kapag maganda yung treatment ni Mrs. kay Mr., kapag hindi niya ito kasama, at ang halimbawa kasama ni Jeff, mga kaibigan niya, katrabaho niya, ibang tao, ang lumalabas sa bibig ni Jeff, yung mga magandang bagay na ginawa mo. Alam mo ba, pare? Alam mo ba, yung mga misis nyo, panis yan sa misis ko. Matindi ang misis ko. Matindi yun pagdating sa loob ng bahay. Hindi papayag yun na hindi makakahalik pag alis ko. At pag uwi ko naman, hindi yung papayag na hindi ako yayakapin. Pagtitimpla ako ng kape, at sa sobrang mahal ako ng misis ko, hanggat hindi ako nagpapalpitate, hindi niya ako titigilan. Ganun ako kamahal ng misis ko. Di ba pinagmamalaki ka ni Jeff kahit hindi ka niya kasama? Kaya ba yun, Donna? Kayang-kaya. Okay, so, balik tayo. Doon struggle ang asawang babae sa pagiging magagalitin at palaaway. Kaya naman, Donna, babawi tayo. Okay? Ito naman yung struggle naming mga kalalakihan na inamin ng hari na nagsulat patungkol sa babae. Inamin din niya kung ano ang struggle ng lalaki. Ang sabi niya, most men will proclaim everyone his own kindness or unfailing love, but a faithful man who can find. Marami sa amin ang kayang sabihin, ipakita yung pag-ibig namin na hindi nagmamaliw sa inyong mga kababaihan. Pero yung tapat sa amin, sinong makakahanap? Kaya doon na, bago ko ituloy ito, o pwede mo bang palakpakan si Jeff? Yan. Kasi naniniwala kami na matatawag na faithful ang isang lalaki kapag ito ay nagdesisyon, nagkaroon ng desire sa puso na iharap ang kanyang minamahal sa Panginoon. Okay? So now, naisulat ng hari ilang century ang lumipas, struggle si Mr. sa ganitong bagay, sa pagiging faithful. Faithful saan? Dalawa. Faithful sa kanyang role as husband. Yung bang si Mr. panatag na lang siya na hindi nakakapag-provide sa kanyang pamilya, wala na siyang ginagawa, okay na lang siya sa setup nila. Minsan madalas, doon nagagalit si Mrs. Tama. Yung bang pag nakikita niya walang ginagawa si Mr. Kaya ang nangyayari, tinitake over na lang ni Mrs. yung role niya. Pangalawa, sa kanyang partner. Hindi na napapamanicure, hindi na napapapedicure, hindi na naididate. At kapag nag-open si Mrs., hindi na napapakinggan, doon struggle ang lalaki. Okay? Para bang gustong sabihin ng hari na ito sa panahon natin, kung paanong mahirap hanapin ang mabuting asawa, Jeff, mas madali pang maghanap ng maganda, actually, naka-jackpot ka kay Donna. Okay? Maganda, sexy, flawless, okay, pang-instagrammable yung body, Coca-Cola shaped body or 1.5 liter, mas madali pang makahanap ng ganun.
kumpara sa isang mabuting asawa. O kaya naman Donna, mas madali pang makahanap ng mga malapyolo paskwal ang tindigan. Matangkad nga ito eh. Matangkad na ako, mas matangkad pa eh. Diba? Malapyolo paskwal ang tindigan, may biceps, may abs, makapal ang laman ng Gcash. Okay? Kaysa makahanap ng tapat na lalaki, mas madali pa yon. Nakuha ninyo? Kaya bang pwede bang palakpakan mo si Lord kasi pinagtagpo kayong dalawa. Okay, now. Okay lang ba mag-share ako dito ng totoong story ng isa sa mga lumapit sa aming couple? Member namin lumapit, sabi, si Mrs. muna, sabi niya, Pastor, paki-check nga po nitong asawa ko. Bakit? Ano ang problem? Feeling ko, Pastor, unfaithful na siya. Paano mo naman nasabi? Paano, Pastor, pag galing niya ng trabaho, uuwi siya sa bahay, day off niya, imbis na ako at ang anak niya, ang kasama niya makabanding, mas pinipili niya yung kaibigan niya na makabanding. Lagi kami nag-aaway, kaya feeling ko, Pastor, wala nang gana si Mr. Para maging balanse, kinausap din namin yung side ni Mr. Ito ang concern ni Mrs. Ano ang problema? Pili niya, unfaithful ka na daw. Alam mo ba ang sabi ni Mr.? Paano, Pastor? Halos 1 linggo akong nagtatrabaho. Hindi ko kasama ang asawa ko, ang anak ko. 1 araw lang ang day off ko. Ano man lang ba, Pastor, yung pag-uwi ko sana ng bahay? Tanungin ako ni Mrs. Han, kumain ka na ba? Han, gusto mo ba magkape? Imbis na ganun sana, Pastor, yung bubungat sa akin dahil pagod ako. Puro talak ni Mrs. ang inaabot ko. Ang gulo ng bahay, Pastor. Para mas hindi na lalong magkagulo, dumidistansya na lang ako. Yun naman ang side minister. Kaya papansinin natin, may katotohanan yung isinulat ng Bible. Sabi niya, it is better to live in the desert than to share with a quarrelsome or naging wife. Yun pala ang dahilan kung bakit minsan merong lumalayo. Hindi dahil masama si Mrs. o talagang unfaithful si Mr. Nakita namin dun sa sitwasyon nila, meron lang kulang na dapat maintindihan. At kung ano yung sinabi namin sa kanila, Donna and Jeff, ito yung sasabihin namin sa inyo. Ito yung blessing. Sabi namin sa kanila, kanino ba kayo unang lumapit? Kanino ba kayo nagpakasal? Kanino ba kayo nagpakasal? Hindi ba una sa Diyos? Ngayon nararapat lang, kung sa Diyos kayo nagpakasal, dapat yung manual o yung sistema ng Diyos ang sundin. O yung disenyo ng Diyos sa marriage ang sundin. Tama? Ano ba ang sabi ng Panginoon sa asawang babae at sa asawang lalaki? Sabi ng Diyos, husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawang babae katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ano yung pag-ibig ni Kristo? Inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. So, ang utos ng Diyos sa mga lalaki, dapat ang pag-ibig pala natin ay kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Sacrificial. O sa ibang term, unconditional. Nakuha, Jeff? Pag sinabing unconditional, Jeff, ito yung wala kang inihinging kapalit. Tama. Yung bang kahit na halimbawa, paano, Jeff, tatanungin lang kita. Paano pag nakita mo si Donna, pumasok ng bahay, buwagag ang buhok, walang ligo, mabaho, parang mga agila ang kuko, mamahalin mo pa rin ba? Yes, Pastor. Palakpakan natin si Jeff. Pangalawa, tingnan mo si Donna. Iba pa yung hulma ng katawan niya. Pag yan nanganak, mag-iiba ang body shape niya. Paano pag lumobo at yung katawan niya ibang-iba na ngayon kumpara noon? Mamahalin mo pa rin ba Jeff? Opo, Pastor. Palakpakan natin si Jeff. And lastly, Jeff, hindi talaga ito may iwasan niya kasi ito talaga yung struggle din namin mga kalalakihan. Paano, Jeff, pag dumating sa panahon, si Donna maging speaker or armalite ng bibig? Mamahalin mo pa rin ba? Yes, Pastor. Palakpakan natin ng malakas si Jeff. Ganon ang unconditional, mga kapatid. Ganon ang unconditional, Jeff. Yung bang wala kang inaantay, nakapalit para mahalin mo siya. Kahit dumating sa punto, Jeff, na nakakainis si Donna, magdilim na yung paningin mo kasi hindi ka na makahinga at sinasakal ka na pala. Biro lang yun, right? Andun pa rin yung pagmamahal mo sa kanya.
Yun ang utos ng Diyos sa mga asawang lalaki, unconditional love. Kaya sabi namin kay Mister, pasensya na Mister, kung minsan gusto natin tayo naman yung sinusuyo. Pero pag usaping hindi kayo nagkakaintindihan, kung merong mang unang susuyo, unang mag-i-initiate na ayusin ito, tayong mga lalaki yun. Kasi tayo yung inutusan ng Diyos na mag-provide ng pag-ibig sa ating asawang babae. Nakuha dyan. Okay. Now, ito naman ang utos ng Panginoon sa asawang babae. Mga asawang babae, ibigin ninyo ang inyong asawang lalaki. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki katulad ng pagpapasakop ninyo sa Diyos. Ang utos naman ng Panginoon is submission, yung pagpapasakop. Pag sinabing pagpapasakop doon na hindi ito yung maging sunod-sunuran kay Mister, kung ano yung sabihin ni Mister yung agad ang mangyayari. Kundi sa mababaw na translation ng salitang Tagalog, ito daw na yung respeto. Mga asawang babae, respetuhin ninyo ang inyong asawang lalaki. Yung bang hindi lang magiging irerespeto ni Mrs. si Mr. kapag alam niyang makapal ang bulsa ni Mr. Diba? Kapag si Mr. ang nagbayad ng parcel, nakuha. Yung bang hindi lang magiging sweet si Mrs. kapag nakikita niyang respeto si Mr. Kung papaanong si Jeff, kahit na dumating yung panahon na dumating na hindi ka nakaibig-ibig, kailangan pa rin niya mag-provide ng pag-ibig sa iyo. Ganun din sa mga asawang babae. Unconditional treatment din ang ibibigay ninyo sa inyong asawang lalaki. Hindi kayo titingin na hindi ka karespeto, hindi kita respetuhin. Kahit dumating sa panahon na hindi nakarespeto, yun ang utos ng Diyos. At kahit dumating sa panahon na hindi nakamahal-mahal si Donna, yun ang utos ng Panginoon. I-provide mo pa rin ang pag-ibig dyan. Nakuha. Nandiyan pa ba kayo? Okay pa po ba kayo dyan? Okay. Now, nung narinig ito nung mag-asawa, yung ilang years na struggle nila, gabi-gabi, hindi sila nagpapansinan, lumalayo yung loob nila, nung naintindihan nila ito, sa halip na mag-antayan sila, ang nangyari, nag-uunahan na sila kapag merong struggle, kapag merong problema. Bakit? Kasi naintindihan nila yung role nila sa isa't isa. Nakuha. So, yun ang utos ng Panginoon sa inyo. Tayo kayong dalawa. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Harap kayo sa isa't isa. May I have the wedding rings, please? Friends and family, Jeff and Donna, the wedding ring is a timeless emblem of love and commitment. Rings have symbolized many things. Circle have been used a metaphor for concept of totality, wholeness, perfection, the self, infinity, and timelessness. Now, Jeff, kunin mo ang para kay Donna. Meron kayo po sa isa't isa. Okay. Sana. Ngayon, proceed muna tayo sa inyong vows. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi andito na tayong dalawa. Mahal, Donna, alam mo, nung makilala kita, nagbago ang lahat sa aking buhay. Dinala mo ang liwanag sa aking mga madilim na araw at kagalakan sa aking kalungkutan. Pinapangako kong mamahalin kita bawat sandali, bawat pagkakataon at sa lahat ng oras. Pinapangako ko rin na iyong magiging kanlungan sa oras ng iyong problema at iyong kasangga sa bawat pagsubok ng buhay. Dahil alam kong kayang lampasan ng aking pagmamahalan ang anumang balakid. Ikaw ang nagbibigay ngiti sa aking mga labi at sa iyo sa aking puso. Pinapangako ko rin pakikinggan ka ng buong puso at dadamayan ka sa iyong kalungkutan at ipagdiriwang ang iyong tagumpay na parang sa akin din. Dahil sa iyo ko natagpuan ang aking tahanan.
Ako'y magpapakabait at magpapasensya at pangakong mag-uusap tayo ng bukas ang aking mga puso at isipan. At respetuhin ang bawat isa, mamahalin kita ng buong puso, igagalang at iingatan bawat araw ng ating buhay. Ngayon, binibigay ko na sa iyo ang aking puso at buong pagmamahal at mamahalin ng walang hanggan at sasamahan ka sa lahat ng oras. Ikaw ang lahat at ako'y sa iyo ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal kita, Mami. Love you. Mami, this ring I gave you as constant reminder of my aparting love and commitment. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dad, tuwing naiisip ko kung paano tayo nakarating sa kasalang ito, napapasabi akong ang galing ng timing ni Lord. Perfect timing, ika nga. Kasi ikaw sawa na sa buhay, binata. Ako naman, nagawa ko na yung mga dapat na gawin para sa magulang ko na dating pinapangarap ko lang. Totoo naman na kahit ano pa ang mangyari sa buhay ng dalawa, kung ipagpakaloob ng Panginoon para sa isa't isa, kahit napaka-imposibleng sitwasyon, magiging posible. Mahal, alam mo, nung nasa simbahan tayong tatlo ni Ama, sabi ko sa pray ko, Lord, kung para sa akin si Jeff, ibigay mo na po siya sa akin. Pero kung hindi, huwag niyo na pong patagalin. Alisin niyo na po siya kung hindi siya para sa akin. Di ko akalain na ganun kabilis yung sagot ni Lord, na ganun kalinaw. Ang bilis binigay yung prayer ko kasi paglabas ng simbahan, nagtanong ka kaagad. Sabi mo sa papa ko, paano ba magpakasal sa simbahan? Paano ba magpakasal? Alam mo, hindi ako nagsalita nun, pero yung puso ko, ang saya. Sobrang saya. Salamat kasi palagi mong pinapatunayan yung mga promise mo na sasamahan mo ko kahit na nasa masaya man at lalo na kahit nasa mahirap na sitwasyon. Mahal, tandaan mo, sasamahan kita katulad ng pagsama mo sa amin ng pamilya ko nung nahihirapan yung buong pamilya namin. Lalo nung nasa malayo ako, kahit gusto kong tulungan yung pamilya ko, hindi ko magawa pero andyan ka. At kahit napilitin kong suluhin ang problema, di mo ko hinahayaang maramdaman na solo ko. Di bali nang ikaw ang nahihirapan, wag lang ako, yan ang lagi mo sinasabi. Hindi ka napapagod sa akin kahit alam kong pagod ka. Galing ka sa trabaho, hindi ka nagre-reklamo. Mahal, sa harap ng Panginoon at ng buong pamilya natin. At sa mga taong nagmamahal sa atin, ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita at aalagaan kita. At kahit pa dumating tayo sa mahirap na sitwasyon, palagi kitang aalalayan, dadamayan at pagpapasensyahan. Ituturo kita kung saan ka nakakabuti at mapapabuti. At sa mga bagay na nahihirapan ka, nandito lang ako palagi para sa'yo. Mahal na mahal kita, Daddy. I love you. Daddy, this ring I gave you as a constant reminder of my abiding love
and commitment. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, palakpakan natin silang dalawa. Now, Jeff and Donna, subukan niyong iharap niyo yung sing-sing niyo. Pagtabihin niyo, iharap niyo sa kanila. Sa kanila. Yan, inggitin niyo sila. Ayan, now, Jeff and Donna, sa mga oras na ito, kayong dalawa ay proud na proud ninyong ipinapahayag sa lahat ng taong nandirito, maging sa mga taong makakasalamuhan ninyo, na ikaw, Jeff, at ikaw, Donna, pagmamayari niyo na ang isa't isa. Kaya nararapat lang na ang sing-sing na yan ay suot-suot ninyo palagi. Lagi mong i-check, Donna. Video call mo. Okay, tingnan mo ang daliri. Pag lumabas ng bahay, pag wala, paluin mo pag uwi. And lastly, Jeff and Donna, wag naman sanang manalo dyan si Villarica. Okay? Upo kayong dalawa. Now, may I have the veil, please? Si Alot. Lalagay na sila. Ano na ako ang balak ka? Walang bangko. At ito naman ay susundan ng coin. Friends and family, Donna and Jeff, the veil symbolizes oneness and protection for your marriage, while the cord symbolizes eternity and unity. Napakahalaga na kayong dalawa iniingatan at pinoprotektahan ninyo ang marriage ninyo. Kung kinakailangan na kayong dalawa kasama ang Diyos, muna ang mag-usap, kayo lang muna. Huwag niyo munang ilalabas. Kasi kapag ang isa napahiya, tandaan nyo ito. Hindi ibig sabihin ang isa lang ay napahiya, kundi yung buong marriage nyo ang napahiya. Kaya hanggat maaari, ingatan at protektahan ninyo ito. At lagi kayong nagkakaisa sa bawat decision making na gagawin ninyo. Yes, darating sa panahon na maaaring iba ang view ni Jeff, iba rin naman ang view mo, pero dapat nag-end kayo sa isang decision. Ako nga doon. Now, Jeff and Donna, atong ninyong gawin ninyo dito. Accept this gift as a strong and stable foundation for your marriage. May it be light in your home, source of strength, and a pillar of love. Tanggapin ninyo ito. Jeff and Donna, yung binanggit ko sa inyo kanina, walang iba ang pinagkuhanan noon ay ang salita ng Panginoon. Marami ng mag-asawa na lumapit at nagpa-counsel, walang ibang itinuro kundi ang salita ng Panginoon. Nung naintindihan at in-apply nila ito, lumanda ang cycle ng kanilang marriage. Yung ilang taon na struggle nila, problema nila sa isa't isa, nung napakinggan nila ang salita ng Diyos, especially pagdating sa marriage, gumanda yung cycle ng kanilang marriage, gumanda yung pasok ng blessing, mas naintindihan nila yung isa't isa dahil nasa sistema sila ng Panginoon. Now, ipuksan niya po nito ng kandilang ito. Ibigay ninyo kay Jeff at kay Donna. Thank you. Jeff and Donna, ang talino mo sa part na yun ng mahangin. Jeff and Donna, iyang separate candle na yan. Nire-represent niyan yung separate lives nyo.
Ito yung buhay mo, Jeff, nung panahon na hindi ka pa nagpapapansin kay Donna, kaibigan, at pamilya, goals and dreams mo. Ganon din yan, Donna. Yan yung personal life mo, kaibigan at pamilya, yung hindi pa nagpapapansin sa iyo si Jeff. Ngayon, sabay ninyo bayan ang kandila na yan. Yung separate lives ninyo before, ngayon ito na siya. Separate families and friends, hindi lang kayong nag-isa sa mga oras na ito, kundi maging sila. Pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoon na narito. Now, may I have the coins, please? Bigay mo. Sino po ang nagugutom dito? Okay pa ba kayo? Pakitas ka ng nagugutom na? Wala pa naman. Okay, kasi 15 minutes and 2 hours tayo dito. Tama, no? Okay. Friends and family, Jeff and Donna, the coins are a reminder of good stewardship for all couples that they will mutually support each other, their children, and the world around them. Jeff, tanggapin mo ito. Bilang asawang lalaki, Jeff, ikaw ay tinawag ng Diyos na provider, protector ng iyong pamilya. Kung ano ang may provide mo, ipagkakatiwala mo ito kay Donna. Ngayon, Jeff, ipagkatiwala mo kay Donna ang simbolo. Ayan. Donna, bilang asawang babae, ikaw naman ay tinawag ng Panginoon na receiver at multiplier ng nai-provide ni Jeff. Kung ano ang ipinrovide ni Jeff, imo-multiply mo ito. Halimbawa, Jeff, ang ipinrovide mo kay Donna ay bahay, natanggapin ito ni Donna, i-multiply niya, kung pwede niya ayusan, dinisan, pagandahin, i-maintain, magaling sila sa ganung bagay. Halimbawa, ang pinrovide mo ay yung salary, i-multiply ito ni Donna, kung pwedeng bayarin sa bills, pwede niya i-convert sa groceries, at kung ano-ano pa. Kaya Jeff, maging maingat ka rin kung ano ang ipoprovide mo kay Donna. Dahil kahit na mabigyan mo lang yan ng maliit na problema, frustration, stress, dahil sila ay dinisenyong magaling magpalaki. Kahit maliit na problema lang yan, Jeff, palalakihin nila yan. Okay, kaya maging maingat tayo kung ano ang pinaprovide natin sa kanila. Now, nasan po ang mga ninong at ninang? Pwede mo ba silang tumayo? Kasama ng mga magulang, best man, saka maid of honor, tayo. Okay lang kaya mag-form tayo dito ng letter U? At ipag-pray natin ang couple na ito. Meron pa sa gitna. And okay lang ba extend natin yung ating right hand sa kanila? Di manalangin sila? Kayo ay lumapit sa Diyos. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Panginoon na pinagmumulan at pinagmulan ng lahat ng bagay, lahat ng meron sa amin. Sa Diyos na pinagmulan ng kasalan, Panginoon, sa mga oras na ito, may dalawang nagmamahalan na lalapit sa inyo upang hilingin ang basbas na nagmumula po sa inyo. Kasama ang ninong at ninang maging ang iyong lingkod, Panginoon, dalangin namin na gamitin mo po ang aming kamay na maging daluyan ng pagpapala papunta sa dalawang nagmamahalan na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa maraming aspeto ng kanilang buhay ay maranasan po nila. Hindi lang ang pagpapala financially, Panginoon, maging spiritually, physically, emotionally. Panginoon, kapag sila po ay dumating sa panahon na magkulang sa karunungan, dalangin po namin ang karunungan ninyo na ipagkaloob niyo po sa kanila. Bigyan niyo po, Panginoon, ng lakas at tapang si Jeff na mga maingatan, makapag-provide para sa kanyang pamilya. Maging si Donna, Panginoon, bigyan niyo rin po siya ng talino na nagmumula po sa inyo na mamanage siya ng maayos yung ipinagkatiwala po ni Jeff sa kanya.
Dalangin namin, Lord, na ang dalawang nagmamahalan na ito ay maging modelo para sa marami, na kung saan, Panginoon, ang kanilang marriage ay lumakad sa inyong pong kalooban. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga ninong at ninangs, na bigyan niyo po sila ng authority, na kung kinakailangan na sila ay i-rebuke, i-correct, bigyan ng advice, Panginoon, ay meron po silang authority sa bagay na yun. Ganon din, Panginoon, salamat sa kanilang mga magulang, na iningatan at pinalaki po na pinagkatiwalaan ninyong palakihin sila, patuloy na extend niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. At patuloy niyo rin pong pagpalain ang lahat ng narito, ang mga pinagkukunan ng aming mga pinagkakitaan. Ingatan niyo po ito, Panginoon, maging ang aming buhay sa iyo namin ipinagkakatiwala. Muli, Panginoon, ay tinataas namin ang dalawang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat po sa inyo. Pwede na po kayo makabalik. Ngayon, yung nagkabit ng cord, pwede nang pakalilog na na po. At yung susunod din ng veil, nagkabit ng veil. Now, Jeff and Donna, kayo dalawa. Okay lang po ba? Tayo rin tayong lahat. Sapagkat narito na tayo sa most exciting part ng ceremony. Jeff, excited ka na ba, Jeff? Excited na. Kayo po ba dyan? Excited na po ba kayo? Yes. Okay, so Jeff, antayin mo muna i-pronounce ko bago mo siya i-kiss. And now, Jeff and Donna have consented together to marriage and have made their vows before God and the sweetness, and have symbolized their vows by giving and receiving rings. I pronounce that they are husband and wife. Palakpakan natin sila. Ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Now, Jeff, ito yung tinatawag namin na banal na halik. Kung bakit siya banal? Kasi ito yung unang araw na mayroong basbas ng Diyos. Yung mga nakaraan, ang tawag doon, Jeff, illegal. Ito ang legal. Siguro ilang segundo ba? Minuto, oras, o araw? 15 minutes and 2 hours din, Jeff. Baka magkapaltos na. So, kukurot lang tayo doon ng mga 5 seconds. Okay na ba sa ating cameraman, videographer? 5 seconds? 10? O 10 seconds para hindi naman sila magalit. Okay? At maging sulit ang... Now, Jeff, kung pwede mo nang ibigay ang banal at matamis na halik kay Donna. Kiss me out of the middle of my lane, 10, 9, 8, palakpakan natin sila. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, and 1. Friends and family, it is my honor and joy to present to you for the very first time, husband and wife, Mr. and Mrs. Brundayan. Palakpakan natin sila. Blur daw. Isa pa. Nag-blurred. Isa pa. Kasi sayang.